'Di ba? Kasi ang target kasi ako yung isa sa pinakaunang nag-expose ng smuggling, kidnapping, lahat ng kawatan ni Bangag Jr., ni Liza Marcos, aka Liza Tanas, nila Tambaluslos. So hindi ako bubuhayin ng mga yan. Hindi ako nagkakamali, hanggang 18 mga vloggers, no? Alam mo, ang purpose lang talaga ng pag-iimbita dyan para intimidate 40 sila, daw. patahimikin sila. Okay? True. Hindi ko alam kung ilan talaga nakatanggap na ng imbitasyon, pero Oh, ang inaasahan natin yung gawain ng Quad Committee na sisigawan, mumurahin, ipakukulong, no? At kung titigil tayo dahil tinakot lang tayo, ha? Magsama-sama na tayo doon sa sa kulungan sa Kongreso, ha? Pagka kinuntip at kinulong doon yung mga kasama natin, magpunta tayo mismo sa Quadcom at tayo na mag-volunteer tayo na mag-witness tayo doon. Mag-volunteer tayo na ma-citing tayo sa contempt at makulong din doon. Para sa Huwad Committee, mga jotang ginila nila. So, pero, pero siguro baka na-persilapid na rin ako. Pero yun yung nakikita natin. Kasi unang-una talagang talagang gusto tayong gurgurin. So ngayon, since 2022 nga po ako ay nagsasalita na patungkol dito. Kaya ng malayang pananalita at pamamahayag sa demokrasya dahil itong pamamaraan para malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan. Ang pinagbabawal ng saligang batas ay hindi lang yung aktual na panunupin, kung hindi kahit anong hakbang na gagawin ng gobyerno para ma-chill o matakot yung mga mamamayan na magsalita. Dahil ang kinakailangan natin para makakahanap tayo ng ating solusyon sa mga napakadaming problema ay debate na dapat debate na matindi, maingay, dahil importante ang solusyon sa problema ng taong bayan. At ito pong dahilan kung bakit sabi ng ating Korte Suprema, talaga naman pong binibigyan natin ng importansya ang kalayaan ng malayang pananalita. Nagkaroon po ng privilege speech ang Congressman Barber ng Huwad Committee at nagkaroon ng resolution na ang mga vloggers daw ay tinitira ang Huwad Committee. At ang mga vloggers di umano ay pinupondohan ng mga narco personalities at ng mga pogo personalities. At tinawag sila na narco vloggers at pogo vloggers. Pinatatawag sila sa 4 ng Pebrero. At ang tanong, Kongreso ng Mamamayang Pilipino, papayag ba kayo na supilin ang boses ng ating mga vloggers na siyang tanging nagbibigay ng katotohanan dahil nabili na nga ang mainstream media? Ang dudurog sa kanila. Kaya sige, simulan na po natin ang ating pagtatalakay dito sa Kongreso. 'Di ba? Kongreso natin, 'di ba? Tunay na Kongreso ng Bayan. I hope narinig niyo po ako. Yes, naririnig ka. Naririnig ka. Loud and clear. Now, naimbita natin yung, hindi ako nagkakamali, hanggang 18 mga vloggers, no? Alam mo, ang purpose lang talaga ng pag-iimbita dyan para intimidate 40 sila, daw. patahimikin sila. Okay? True. Hindi ko alam kung ilan talaga nakatanggap na ng imbitasyon, pero ang inaasahan natin yung gawain ng Quad Committee na sisigawan, mumurahin, ipakukulong, no? So ngayon, importante na dahil lahat tayo mga vloggers, pakita ang suporta natin sa mga kapwa-vloggers, no? Pero ngayon kasama natin ang mga naimbitahan. At sino na ngayon sa ating mga naimbitahan ang nandyan na para na makasali dito sa Kongreso ng Mamayang Pilipino? Ang maganda dito sa internet, ito talaga yung katuparan ng tinatawag nating information superhighway, marketplace of ideas. Alam mo, sa desisyon ng mga hukuma ng sinasabi nila, ng tunay na basehan ng katotohanan ay kapangyarihan ng isang ideya na matanggap sa malang merkado ng mga ideas. No? So kapag sinupil itong internet, talagang sayang yung tinatawag nga nating superhighway of information.
Mother Dragon, alam ko kung ikaw ay naririto, ikaw ang unang-unang ipapatawag. Anong mensahe mo dyan sa unang-una sa Huwad Committee at anong mensahe mo sa mga kapwa vloggers natin? Well, para sa Huwad Committee, mga jutang nila. So, pero, pero siguro baka na-persilapid na rin ako. Pero yun yung nakikita natin. Kasi unang-una talagang ano talagang gusto tayong gurgurin. So ngayon, since 2022 nga po ako ay nagsasalita na patungkol dito. I think okay pa rin yung sound ko, no? So, kung Oo. nandiyan ako spoke sa Pilipinas, baka 7 feet below the ground na ako. Kasi ito naman talaga yung, it's sad to say, dahil unang sinampulan dyan si Percy Lapid. Kung nandiyan ako sa Pilipinas, wala tayo ngayon dito. 'Di ba? Kasi ang target, kasi ako yung isa sa pinakaunang nag-expose ng smuggling, kidnapping, lahat ng kawatan ni Bangag Jr., ni Liza Marcos, aka Liza Tanas, nila Tambaluslos. So hindi ako bubuhayin ng mga yan. So, ang message ko sa mga nandito ngayon, like mga vloggers, wag po kayong matakot at talagang ito lamang ay parang ano natin, pagsubok nga na lalo tayong patibayin at makita ng taong bayan kung gaano tayo ginigipit ng bangag na administrasyon na ito sa pakikipagsabuatan ng Huwad Committee, ng Tridor Committee, kung ano man ang tawag sa kanila, sila ang tunay na mafia, traidor, taksil sa atin sa bayan. Tsaka kung mapapansin mo, nabasa ko rin yun, no, yung article sa Inquirer, Professor Ana. Ako rin. Yung mga pinatawag doon, halos lahat, sabi ko nga 99.9% ay kritiko ni Yeah. Bangag Jr. And Totoo yun. also, PRRD supporters. Hmm. So kitang-kita mo na ang target is tayo. Actually, yung bago tayo nag-live, nag-vlog din ako, sabi ko nga, saan napunta yung Intel funds nitong mga gunggong na ito? Naglagay sila ng pangalan doon na isa sa admin o admin ng katulad ng political witch boy, ang nilagay nila si Joe Smith Medina. Kilala ko tong taong to. Nasa Thailand yan, nananahimik. Sabi ko nga, anong katangahan nitong hubadero na Fernandez na ito na hindi ginagamit yung utak, yung Intel funds na napakadali naman makita yung page transparency kung saan-saan located itong mga admin. May nakita ba sila na nasa Thailand ang isa sa administrator? Wala. Wala, kahit i-check nyo ngayon. At even before, hindi nila makikita yan kasi mga palangga, hindi ginagamit yung Intel funds. Sa kabobohan nila ngayon, inamin ko sa aking mga viewers na ako si political witch boy. So, nakakatawa lang kasi talagang mga bobo, talagang nakikita mo talaga na hindi nila ginagawa yung, yung tama in terms of investigating this kind of kadyotahan nilang mga hearing-hearing na ito bago sila maglathala ng mga pangalan ng tao. So 100% itong hearing na ito sa pagpapatawag sa ating mga vloggers, like sabi ko nga 99.9% ay Duterte supporters, ito po ay panggigipit, ito ay pagsusuppress, pananakot, at ang target nila ay i-contempt tayong lahat para wala na pong mag-criticize sa kanila. So yan, kaya wag po tayo matakot at naririnig naman tayo ng mga bruskong-brusko dyan. At sabi ko nga, sana magkatotoo yung mga panaginip at nakikita ko sa bara ko na lumipad yung julo ng mga, ng mga kalaban ng bayan. Yun lang muna. Oo, at saka alam mo, sis, nag-message pa lang sa akin si Joe. Sabi niya, hindi naman ako yung political witch boy daw eh. So sabi ko, so yung sabihin, pwede niyang file ng kaso tong mga to. Kasi True. parang ano yan eh, libelous yan eh, 'di ba? Hindi nila ginagawa ang due diligence nila sa mga pinagsusulat nila sa Correct. announcement nila. Ang dami-dami nilang pera,
Nauubos nga yung pera ng bayan, pero simpleng pagdo-double check lang ng mga pangalan at saka kung talagang sa kanila yung account, eh hindi pala nila magawa. At saka very obvious naman, this is like silencing. It's a way of tawag nito pananakot na para alam mo yun, matakot at huwag ka na magsalita kasi or else papatawag ka sa congressional hearing. Eh nagkamali naman ata sila ng tinatakot eh. Kasi itong mga nasa listahan, I don't think matatakot yung mga yan. Eh yan, ikaw, Actually, isa ka sila na dun natatakot sa eh. atin. I don't think matatakot, Sus Maria Jose. Parang lalo pa nilang ginagalit ata yung mga to at saka yung taong bayan. Kasi alam naman ng mga taong bayan kung ano mga ginagawa nitong mga nasa listahan. Hindi naman yan, Diyos ko Lord, in any case. Ay nalulungkot ngayon dahil Yes po, yes po. okay, 77 years old na ako. Ako ay hindi ko inakala na sa tanang buhay ko sa ilalim ng republikang ito ay makakaranas tayo ng ganito. At maraming dahilan kung bakit, and I can rattle so many things. Alam po ninyo, tama si Pebbles. Noong panahon ni Tatay Digong, abay binigyan pa ho ako ng programa sa Radyo Pilipinas. 2 oras, 3 oras ho. 5, 6, 7, 5 to 7 eh. Tapos naging 4 to 7 no? Ng umaga. At nakatulong po tayo sa pagiging number nasa top sa pagpunta ng Radyo Pilipinas sa top 7 sa rating. At akala ko nung mag-meeting kami nung boss ni Pebbles na si Martin Andanar, akala ko yung offer was to serve as a mouthpiece for the administration, no? Yung parang foil, para mag-echo, para mag-PR. Nagulat ako dahil nung makausap ko si Tatay Digong, ang instruction ko, sabi ko, ano ho ba ang boundaries nito? Ano ho ba ang parameters ng aking pagbo-broadcast, no? Well, ang sabi niya, anong parameters pinagsasabi mo? Sabi niya, binigyan ka ng airtime, this will be a co-production, bahala ka kung ano sasabihin mo. But one thing na gusto kong pagtuunan mo ng pansin, I'm paraphrasing of course, no? Ay yung mga pagkukulang ng administrasyon ko. At tutukan mo mabuti ang mga cabinet members at batikusin mo ng gusto kung tatanga-tanga sila at kung anong pagkukulang nila. Of course, without saying na kung maganda naman ang ginagawa, eh di report mo din. In other words, here was a Secretary of Communications and the President of the country who was giving me blanket authority over a 2-3 hour program, prime time, sa buong Pilipinas, no? Sabi ko, edi okay lang, sabi ko. Gagawin po natin at yan ang ating magiging panuntunan. So, yun po ang ginawa ko from 2017, June 5 po ako nagsimula. Tandang-tanda ko yan. Hanggang 2022, no? 5 taon
ng malayang pagpapahayag sa isang programa na nasa ilalim ng programming ng radio station ng gobyerno. Unbelievable, di ba? Against this background is a total contradiction kung ano nangyayari ngayon. Hindi lamang kinontrol ang mainstream media. In fact, binili na nila lahat, no? At pati yung ABS-CBN, binili na ng mga ano dyan, ng mga if I'm not mistaken, it is Martin Romualdez now who has the majority stock sa ABS-CBN. Kaya kating-kati naman to si Congressman Salceda na iparenew ang franchise niyan. But having said that, it is in stark contradiction. This administration from almost day one, akala ko dati dahil narcissistic lang ang ating Pangulo ngayon or masyado lang insecure ang kanyang asawa, no? Pero hindi pala. This is a policy, a hardline policy of a predator government. I have been searching for the past 30 months for the proper adjective na gamitin dito. And what I can really say is this is a predatory administration. Huwag na kayong maghanap ng rhyme and reason kung bakit nila ginagawa ito. Ubusan ito. Itong labanan nito, as far as they are concerned, is ubusan. Hindi lamang ng pasensya, kung hindi ng resources, and maybe sabi nga ni Maharlika kanina, ay buhay, safety, security nating bawat isa. Medyo ako kanina medyo adamant ako magsalita kasi tinitingnan ko yung coconut tree sa likod ni Maharlika Baka may mga espiyang umaakyat dyan wala naman pala, no? So, makapagbiro ng kaunti. So, yan ho ang aking perspektibo sa nangyayari. Wala naman pala, no? Yan ho ang aking perspektibo. Malalim pa dyan. Kung kayo'y nakikinig sa aking mga vlog at sa vlog ng aking mga kasama sa broadcast, alam ninyo na ang tunay na naghahari sa Pilipinas ngayon ay hindi itong inihalal nating Pangulo. Alam ninyo, nakatali ang kanyang kamay, at obvious na obvious tuwing haharap siya sa media. Ako'y naaawa na dahil mukhang hindi niya alam kung ano kanya sinasabi. So, contextual lang. Hindi niya alam. Ito ba ay dahil pinagtatakpan ng mga nakapaligid sa kanya ang tunay na litrato ng ating bansa ngayon? O talagang itinatago na sa kanya ang mga nangyayari? Lalo na kung ito ay may katuturan sa militar. Nakakaawa na Pati itong mga espiya na nalaman ko lang kaninang umaga, ito palang inaresto nila ay mistaken identity, which we are still verifying, no? Paano? With all the powers, with all the money,
ay namimintis ang Pangulo sa impormasyon. Paano siya, for instance, by way of exemplification and illustration, paano niya sasabihin at i-leverage ang isang foreign country, for instance, na itigil mo ito, itigil mo ito, itigil mo ito, itigil mo ito, at pag ginawa mo ito, aalisin ko yung Typhoon missile system sa Lawag. Wala bang nagsabi sa kanya na a few days ago, naglabas mismo sa mga dyaryo at sa blogs na sinundo na ng isang American C-17 ang Typhoon missile system at wala na ito sa Lawag? And suspetsa ko lang, isinauli na ito sa Guam. Eh bakit gagamitin niyang leverage? Ito ibig sabihin, hindi niya alam. At miski na ano pa ang sabihin ng spokesman na yan sa Armed Forces of the Philippines, na si Padilla, na sila lamang ang nagdidesisyon kung siya ilalagay ang mga assets sa mga EDCA bases. Hindi totoo yan. Hindi kayo nagdidesisyon. Isang banyagang bansa, nakatali ang inyong kamay, at inilalahad ko na ngayon lahat ng inyong kilos, lahat ng kilos ng cabinet, mga trade, mga foreign affairs, mga defense, at mga tourism, mga kabansa, ay itinali na ng mga Amerikano ang kamay natin pare-pareho. Kaya bagsak na ang ating gross domestic product from yung projected nilang over 6 to only 5.2. At yan will still worsen dito sa 2025. Makakakita po tayo pag hindi ito tumigil ng mas masahol pa na pagkatuyot ng ating ekonomiya, ng ating pang-araw-araw na kabuhayan. Wala hong ginagawa para itayo ang intereses ng mamamayang Pilipino. Lahat ng narrative ay para i-promote lamang ang kanilang intereses at lalo na ang intereses ng isang banyagang bansa. Nakakaawa tayo at sabi ko nga, the way I started, hindi ko inakala na in all my 77 years na ako ay buhay, that our freedoms, our rights, and our very constitution will undergo this state, hindi lamang of disrepair, but it is close to a failure of state. At kung titigil tayo dahil tinakot lang tayo, magsama-sama na tayo doon sa sa kulungan sa Kongreso. Pagka kinuntip at kinulog doon yung mga kasama natin, magpunta tayo mismo sa Quadcom. At tayo na mag-volunteer tayo, na mag-witness tayo doon. Mag-volunteer tayo na ma-citing tayo sa contempt at makulong din doon. Siguro naman, libre ang pagkain doon, no? Walang charge. So, okay lang. Pero tatakotin nila tayo sa pamamagitan ng ganito. Excuse me, dati na ho kaming takot. Hindi na kami pwedeng matakot. Maraming salamat po.